last week, may mensahe ang Pope, no? O nakita niya na ang mga tao karon o dili lang mga Roman Catholic but mga Kristohan nga kita karon nakita sa kalibutan nga ang technology nana sa tumatubangan nga ang tao karon wala na time sa Ginoo tungod kay naa siya sa technology nagatubang like cellphone, like computer, Facebook, Twitter, sa pa'y ginagamit sa tao karon. Ang tao sa una, ang ginabitay sa dughan sa man. Rosaryo man. Karon ang ginabitay kasagaran ng mga young people sa cellphone. Nawala na usahay ang pagka reliyoso sa tao tungod din nga mga butang. Pili sana kini kung gamito na to para sa kamayaan sa Ginoo, like Facebook. Gamito na to sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Mga messages may tungod sa gospel. Twitter, ako kabulo sa niya Twitter. Muna sa mga Twitter ang ginasunod. Pero magamit kina ito mga cellphone na makapadala kita mga mensahe, mga biblical na mga mensahe, mga verses at mga friends nga wala pa din na sa Ginoo. Pero kung ginagamit kaya nato, pili pa sa Ginoo, mao na kana siya ang pili maayo. Kung mao kini siya nga sa itong pag-atubang sa 2013, sa karon nga bago nga tuig, ayok nga ang ato nga time sa Ginoo, ato gyud nga dublihon o ang mga gamit nga naa sa tuwang palibot atong ginigamiton para sa iyang kahimayaan. Now sa pag-atubang nato sa 2013, ug sa tuwang look backward sa 2012, duha lang kabutang ang ato nga hinumduman. Mga butang nahimo nato, mga butang wala nato nahimo. Ang atong mga success nga atong nahimo ug mga failures. Ug kung ining duha, kung mao kini siya ang atong naa sa atong kasing-kasing, usara ang may tag-usab. Mag-start kita sa pag-grow. Kaya ngayon, mao kini siya. Kung nag-dwell kita sa atong mga failures sa past, may tendency nga mahadlok kita sa paghimo og mga butang o mahadlok kita nga ma-fail na usab. Ikaduha, kung nag-dwell kita sa atong success last year, makaingon kita nga satisfied ako sa akong nahimo o sa akong pagpangalagan sa Ginoo. Enough na ito ang tanan. Kung mao kini siya ang resulta, kung mao kana siya ang ato nga nasa to nga kasing-kasing. Pero makita na ito usa ka tawo sa Bible, usa ka example nga wala gid siya nagundang sa pagkabot sa purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi o kalain. Tungkol siya Apostol Paul. Kung basa na to ang last mensahe ni Apostol Paul, I don't know kung makaingon kita niya. Nga makaingon kita nga, enough na kini siya para sa Ginoo. O si Apostol Paul, last Sunday, sa giwala ni Pastor Aljon, nga si Paul, usa kini ka sports minded. Maybe tungkol sa lugar nga iyang natuan, like running, boxing, wrestling, or kung tanaw na ito si Apostol Paul, hindi example kini niya ang tanan sa Christian life. Kung timan na ito nga ang Christian life, sama kini siya sa usa ka lumba sa dagat. Kung mao kini siya ang proposition karon nga buntag. That Christian life is like a race. Each believer is on the track. Each has a special lane in which to run. And we should keep our eyes on the goal.
If we reach the goal the way God has planned, then we receive a reward. Sama kita sa lumba sa dagat. Nga doon na kita itagsatag sa kalay. No? O ang atong purpose, mao ang pagkabot, pag-abot dito sa finishing line. Ug mao na siya ang atong goal sa tuwa nga Christian life. Sama kang Apostle Paul, makaingon kita nga, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. The question now is how to keep our eyes on the goal and strive for the prize. Kung saan man. Now, kung tanahan ito siya Apostle Paul, bisan pa din sa Acts chapter 20, verse 24, ingon to siya, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Sa King James, gigamit din niya is course. Pero sa NIV, ang niyang gigamit is race. Lumba sa dagan. No? If only I may finish the race. Mahuman yun niya ang lumba sa dagan. Determinado siya Apostle Paul o bisan unsang may tabo, gusto giniya nga mahuman kini nga trabaho. O gani mo kini siya dinhi sa 2 Timothy, mo kini siya dinhi sa 2 Timothy. Siya Apostle Paul, nakita niya yung kinabuhi nga hapit na siya magbalik sa Ginoo. Kung nasayod siya nga si Nero, diligid siya ipagawa sa prisuhan, kung dili may tendency nga siya pakyon siya. Dinis sa 2 Timothy chapter 4, iyon man Apostle Paul dinhi, for I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me but also to all who have longed for His appearing. Now si Apostle Paul hindi i-compare niya ang iyang kaugalingon ka nakitang sa Jewish nga offering. Ang mga pari sa una, after nila nga mag-offer sila ng mga animals, ang last niya i-yabos sa pari, wine. No? Kung na siyang last nga i-pour out dito sa sacrifice. Kung i-compare niya Apostle Paul ang iyang kinabuhi nga hapit na siya mamatay. Then, i-compare sa niya ang iyang life sama sa usa ka traveler na gihipos na ang tent o gi-arrange na aron maglakaw na. No, ingon ko din sa verse 6 gyapon, and the time has come for my departure. Hapit ako maglakaw. Then gi-compare niya ang iyang kaugalingon sama sa usa ka boxing. Usa ka boxer, I have fought the good fight. Nakiglaban ko nga patas, nagsunod ka sa rules, o nakaingon sa dinhi nga I have fought the good fight. Then ingon sa dinhi, i-compare niya niyang life sama sa usa ka runner. Ingon sa dinhi, I have finished the race. Nga wala nag-disobey kundi nagsunod sa rules. No? Last Olympic sa London, usa ka runner nga na-disqualified. No? Okay, wala ka nakabuto ang kanang ilang itong pang padagan. Nagdagan na si Unag. No? Wala din siya ka-apil sa lumba sa dagan. For 1 year siguro niya na training sa kana nga dagan, I don't know kung sa itong nasod. Sa ingato lang, sa kalit lang, wala siya naka-apil sa dagan. Nag-disqualified siya. Pero nga Apostle Paul din yung isa niya, I have finished the race. Then, i-compare sa niya ang nagagalingon as a good steward. Gitipigan niya ang iyang pagtuo, wala gid siya give up, wala gid siya gikambo ang iyang conviction sa bisan unsa nga mga butang. Ingon siya dinhi, I have kept the faith.
Ug mao kini siya ang kinabuhi ni Apostol Paul nga nakaingon kita nahimo siyang example sa pagpangalagad o sa usa ka dagan, lumba sa dagan sa mga kinabuhi. Now, the question mao kini siya, how to keep our eyes on the goal and strive for the prize. Now, din sa Philippians chapter 4, natong gibasa din nakita yung mga katunang din yung ma-learn. Tulog ka mga butang sa layat ni Apostol Paul nganong nakapadayon siya. O sa last part sa iyang kinabuhi, ingon siya, I have fought the good fight.